Kasama po ni Father Biel, ang ating Vice Rector, ay binabati ko kayo ng isang masaganang bagong taon. Happy New Year po sa lahat. At batiin niyo yung mga katabi ninyo, Happy New Year. Nakuha niyo na ba yung cellphone number? No? At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa biyayang ibinigay niya sa atin na marating ang panibagong taon. The gift of life is the most important gift, and we are grateful to the Lord for the gift of life. So, paano niyo sinalubong ang bagong taon kagabi? Meron pong tamang paraan ng pagsalubong, merong maling paraan ng pagsalubong. Unahin ko yung mali. Ilan sa inyo ang bumili ng mga bilog na prutas? 12 para sa isang buwan, no? Okay? Dahil ang sabi, kapag maraming bilog, maraming pera. Dahil ang pera ay bilog. O kaya, sino sa inyo ang nagsuot ng mga damit na may polka dots, bilog-bilog? Yon ang maling paraan. Bakit po? Kasi kung bumili kayo ng prutas para kainin ng pamilya ninyo, very good. Pero kung bumili kayo ng prutas para swertihin kayo sa buong isang taon, parang sablay. Sapagkat inilalagay natin ang ating swerte sa prutas. Inilalagay natin ang swerte natin sa damit na bilog-bilog. Nakakalimutan natin na hilingin ang pagpapala hindi sa prutas, kundi sa mga lumikha ng mga prutas. When we lay down rounded fruits on the table, we focus on the fruits. We forget the creator of the fruit. And that is God. Kahit po 24 na klase ng bilog na prutas ang inyong ilagay sa inyong mga hapagkainan, kung hindi naman kayo magbabago, hindi naman tayo magbabago, this year will just be another year. So anong tamang paraan? Anong tamang paraan sa pagsalubong ng bagong taon? Sa unang pagbasa, narinig natin kung paanong inutusan ni Yahweh si Moises, ganito mo pagpapalain ang aking bayan. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord let His face shine upon you and be gracious to you. Sinasabi dito sa panalangin ito na ang pagpapala ay nagmumula sa Diyos. Ang Diyos ang magbibigay ng biyaya. Ang Diyos ang magtatangkilik sa atin. At sabi ni Moises, nawa ay ipakita ng Diyos ang kanyang mukha at siya'y maging mapagpala sa iyo. The Lord let His face shine upon you. Hayaan nawa ng Diyos na ipakita niya ang kanyang mukha sa iyo. Ano pong ibig sabihin ng pangungusap na iyon? Ipakita ang mukha. Alam nyo, kapag binasa natin ang lumang tipan, katulad ng karanasan ni Moises, ang Diyos ay nagpakita sa kanya. Sa lumang tipan, kapag ang Diyos ay tinignan mo ng iyong mga mata, ikamamatay mo ito. Walang nakakita sa Diyos ng nabuhay. Pero si Moises ay binigyan niya ng
pribilehiyo na makita ang kanyang mukha at hindi siya namatay. Hindi namatay si Moises. Kailan ipinakikita ng Diyos ang kanyang mukha at kanino ipinakikita ng Diyos ang kanyang mukha? Sa kanyang pinapaboran. Sa taong kalugod-lugod sa kanya. Para sa Diyos, si Moises ay kalugod-lugod. Kaya't hinayaan ng Diyos na makita ni Moises ang kanyang mukha. So, yung papapala, yung panalangin na binabanggit sa unang pagbasa, the Lord let His face shine upon you, really means, may you live a life that will make you favorable to God, that He will reveal His face to you. That is the meaning. May you live a favorable life. Naway mamuhay ka ng kalugod-lugod sa Diyos upang ikaw ay kanyang biyayaan ng pagkakataong makita ang kanyang mukha. Katunayan, sino ba yung papasok sa langit? Sino ba yung makikita ang mukha ng Diyos ng harap-harapan magpasawalang hanggan? Those who have lived favorable life. Hindi ka naman papasok sa langit kung hindi mo pinagsisisihan ng iyong kasalanan. Hindi ka naman papasok sa langit kung pinili mong lumayo sa Diyos. Hindi ka naman papasok sa langit kung hindi ka magbabago. Kung gusto nating makapasok sa langit at makita natin ang mukha ng Diyos ng harap-harapan, mamuhay tayo ng marangal. Yun ang tamang pagsalubong sa bagong taon. During this day, we come up with New Year's resolutions. Let us take seriously our New Year's resolution. Hindi yung mangangako ka ngayon, kakalimutan mo na bukas. Hindi. Sapagkat sabi ko nga kanina, kung hindi natin sisikaping baguhin ang ating buhay, 2025 will just be another year. And after 12 months, it will be over, and not much has changed in us. So anong dapat nating baguhin sa buhay natin? Ano yung masamang pag-uugali na dapat nating palitan? Nabasa ko sa Facebook ng isang araw, bibili ka nga ng mga bilog na prutas para swertihin ka, pero pagdating sa Mayo, mali naman ang iyong bibilugan na kandidato, mamalasin ka pa rin. Totoo yun, di ba? So, siguro doon tayo magsimula sa pamamaraan ng ating pagpili. Sino ba ang ating pinipili? Sino ba ang ating pinapaboran? Where do we lean on? Whom do we lean on? Whom do we depend on? Ito, madalas ko sinasabi, no? Na to the point na parang ang kulit-kulit ko na siguro. Hindi po lahat ng relasyon ay tama at dapat ipagpatuloy. Sapagkat may mga relasyon na hindi natin dapat na pasukan. So palagay ko yun, sa mga taong pinipili natin, sa mga pangyayari na pinipili natin, dapat suriin natin, tama ba ang ginagawa kong pagpili? Kung sasabihin ninyo ngayon, Lord, I love that person, but I know the relationship is wrong. Lord, I will cut off that relationship. I will try to be a better person this year. That is
the right way of welcoming New Year. So, mga minamahal kong kapatid, ano ang dapat nating baguhin? Sa pananaw natin, sa ugali natin, sa mga pakikitungo natin. Sapagkat, sabi ko nga, magsuot man kayo ng mga polka dots, butas-butas naman kayo, wala rin. Butas-butas naman tayo sapagkat mali tayong lagi ng pinipili. And here, we have the example of the Blessed Mother. She made the right choice. She had her plans, but when God gave her plan, His plan to her, Mary made the right choice. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, hilingin natin ang panalangin ng mahal na ina. Sa pagsisimula natin ng bagong taon, mahal na ina, turuan mo akong pumili ng tama. Turuan mo akong magpasya ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi ayon sa kagustuhan ko. Uulitin ko, may maling paraan ng pagsalubong, may tamang paraan. Piliin natin ang tama. Amen. Please stand.